Ipagpapatuloy po natin yung ating nasimulang serye sa turo ng Panginoon tungkol sa Beatitudes o ang mga mapapalad na bahagi ng kanyang mahabang sermon na nakatayo siya sa ibabaw ng isang burol. Nasa pangatlo na po tayo na Beatitude this afternoon at pinamagatan po natin ang ating pag-aaral, Kingdom of the Meek. Kingdom of the Meek. At ang text po natin ay matatagpuan sa Matthew chapter 5 verse 5. So I usually read our text from ang bagong Biblia. Pero this time I will be reading it from the Filipino Standard Version. And later I will explain why pinili ko itong translation na ito. Sabi po dito sa Matthew chapter 5 verse 5 from the FSV translation, pinagpala ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Pinagpala ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ito po ang salita ng Panginoon. Ito pong Beatitudes ay sikat. Hindi lamang po sa mga nag-aaral at nangangaral ng salita ng Diyos. Siguro magtataka kayo, pinag-aaralan din po ito ng mga eksperto sa politika at mga tao na aktibo sa gobyerno o di kaya ay sa mga grupo ng mga tao na aktibo na nakikipag-interact sa kanilang mga gobyerno. At ang isa po sa mga grupo na yon ay naniniwala na ang Beatitudes ay listahan ng isang formula o listahan ng mga hakbang o mga prinsipyo na pagka sinunod mo ay matutupad mo lahat ng iyong mga pangarap. So may mga ganong klase ng grupo na naniniwala na ang purpose ng Beatitudes ay formula to achieve your dreams. At ang isa po sa mga grupo na yan, ang tawag nila sa kanila mga liberation theologists. No? Yung pong liberation theology ay isang klase ng pagtuturo at paniniwala na hindi lamang po tinatanggap ng ibang mga nagpapakilalang church, tinatanggap din po ito ng mga ibang grupo. Ano? At ang nakakalungkot kasi iba pa nga sa mga grupo na ito, makakaliwang grupo. Naniniwala sila na ang Beatitude, lalo na itong pangatlo sa mga pagpapala o pinagpala, ay may kinalaman doon po sa mga totoong mahihirap sa lipunan. Sinabi kasi dyan, yung una, mapalad ang mga mahihirap sa espiritu. Mapapalad ang mga nagdadalamhati dahil sa kanilang kasalanan. Ngayon naman, mapalad ang mga maamo. Sabi nila, itong tinutukoy dito sa tatlong pinagpala na ito o itong tatlong beatitude na ito ay yung mga tao na nasa laylayan ng lipunan. Yung mga tao na kawawa sa society. Ito yung mga tao na minamaltrato ng iba at sila yung mga tao na hindi nila ma-enjoy yung mga basic necessity sa buhay para magkaroon ng isang normal at maayos na pamumuhay. So meron pong grupo ng mga tao na naniniwala na itong mga tinuturo ng Panginoon dito ay para sa kanila, para sa mga totoong mahihirap, para sa mga totoong aba, para sa mga totoong nananangis dahil sa kanilang kalagayan sa ibabaw ng mundo na ito. The poor people are the meek. Yung mga poor people sa mundo na ito na hindi nga makabili ng pagkain para sa 3 beses na pangangailangan para mabuhay. Sila yung mga aba, sila yung mga maamo, sila yung mga nananangis, sila yung mga kawawa, sapagkat sila yung mga tao na hindi makaranas ng katarungan. Sila yung mga tao na deprived. Sila yung mga tao na nagdurusa. Sila yung mga tao na pinagtatawanan. Sila yung mga taong pinagkaitan. At ang tanging paraan para maging masaya sila, di ba sabi ng ibang translation, masaya sila na mahirap sa espiritu. Masaya sila na nananangis sa kanilang kasalanan. Masaya sila na aba o maamo. Sabi ng mga naniniwala sa liberation theology, para maging masaya ang mga tao na ito, kailangan mapalaya sila sa kanilang pagiging alipin ng opresyon. Kailangan mapalaya sila sa kanilang pagiging alipin ng kahirapan. Kailangan magkaroon sila ng kakayahan
nabili ng lahat ng kanilang mga pangailangan, o di kaya'y mag-enjoy ng kasaganaan dito sa mundo na ito. Minsan, kung kinakailangan gumamit ng violence, gagawin. Kung yun lamang ang paraan para makamit yung iyong mga pangarap. Kaya mapapansin mo may mga grupo na nagtuturo na para totoong maranasan ang pagkakapantay-pantay sa lipunan, tanggalin natin ang sobrang mga mayayaman at ang sobrang mga mahihirap. Minsan, ang pamamaraan nila para makamit yung ganong klase ng pangarap, violence. Diba? Mga pag-aalsa, pag-aaklas, no? May mga paglaban, gumagamit sila ng armas, minsan pumapatay sila. Ito po yung tinatawag na liberation theology. Ngayon ang tanong, tama ba yung kanilang pagkaunawa? Dito sa tinuturo sa atin ng Panginoon sa Beatitudes, ako po naniniwalang hindi. Bagamat appealing yung ganong klase ng approach, di ba? Sino ba namang mahirap ang aayaw na siya'y palayain sa kanyang pagiging mahirap? No? Sino ba yung naaapi na gustong mapalaya sa kanyang pagiging ape? Wala. Diba? Kaya para sa mga tao mahihirap, naaapi, silang mga nakakalimutan sa lipunan, nasa laylayan ng lipunan, very appealing itong liberation theology. Pero ako naniniwala na ito ay isang pagbabaluktot sa turo ng Panginoon dito sa atin sa Biblia. Liberation theology has convinced millions of people around the world, maging sa ating bayan, sa Pilipinas, di ba, aktibo pa rin yung ganitong paniniwala na isa lang ang paraan para mapalaya ang mga Pilipino sa kanilang kahirapan. Mag-aklas laban sa gobyerno. I-destabilize ang government. Magtatag tayo ng sarili nating gobyerno na walang mayaman at walang mahirap. Ang lahat ay pantay-pantay. Ewan ko kung familiar kayo dun sa tinatawag na Marxism or communism, parang ganun din yung idea nila. At magugulat kayo na yung mga original proponents ng ganitong mga klase ng kaisipan o filosofiya na hanggang ngayon ay nararanasan pa rin natin sa ating lipunan, kinukuha nila sa Bible dito sa pinag-aaralan natin, sa Beatitude. Pero ako naniniwala na twisted and perverted itong interpretation na ito. At di yan ang ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niyang mapalad o masaya silang mga mahirap sa espiritu. Mapalad at masaya sila na mga nananangis dahil sa kanilang kasalanan, mapalad at masaya sila dahil sila'y aba o maamo. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. And this afternoon, we will be discovering what the meaning of the Lord when He said, "Blessed are the meek." Mapalad sila ng mga maamo, mapalad sila ng mga aba. Ganito po yung ating summary ng ating pag-aaral ngayon. God promised that not only the kingdom of heaven, but also the whole earth will belong to the meek. Pinangako ng Diyos hindi lamang ang kanyang kaharian sa langit, kundi maging ang buong mundo ay tatanggapin ng mga taong maamo o aba. Tatandaan ninyo, dun sa ating unang pinag-aralan na Beatitude, sabi doon, "Blessed are the poor in spirit, for they will inherit the kingdom of the earth, for they will enter the kingdom of God." So, hindi lamang po kingdom of heaven ang inaalok ng Diyos, maging ito pong planeta na ito ay ipinapangako ng Diyos na tatanggapin. In this particular beatitude, sila ng mga aba o maamo. Meron po tayong dalawang major point dito po sa ating pag-aaral this afternoon. Una, the mark of the meek. And secondly, the gift to the meek. So tingnan po muna natin yung una, the mark of the meek. Ang marka o palatandaan ng mga taong maamo o aba. Ito pong pangatlong beatitude na pinapansin po natin ngayong hapon, naturally, resulta ng unang dalawa. Ibig sabihin, may connection po itong pangatlo dun sa una at saka pangalawang beatitude na pinag-aralan po natin ng mga nakaraang Lord's Day. Yung pong mga tinatawag na mahirap sa espiritu or poor in spirit, sila po yung mga taong mananangis dahil sa kanilang tamang pagkaunawa at pag-amin ng kanilang spiritual bankruptcy. Ano po yung tinutukoy nating spiritual bankruptcy? Yung pong kanilang kalagayan sa kasalanan na dapat tumanggap ng parusa mula sa Diyos
Sapagkat kaya sila umabot sa ganong klase ng spiritual bankruptcy ay dahil sa kanilang sariling pagre-rebelde laban sa Diyos, dahil sa kanilang matinding mga kasalanan. So gusto ko pong ulitin at bigyan ng diin na yung pong pagkaintindi ng isang tao sa kanyang pagiging mahirap sa espiritu, at dahil dyan, nakikita niya yung kapangitan ng kanyang kasalanan na nagiging dahilan ng kanyang pagtangis. Hindi po bunga ng kakayahan ng isang tao. Hindi po pinaghihirapan ng tao yon para maintindihan niya, ay puro ako sa spirit. Ay kailangan akong manangis dahil sa aking kasalanan. Ay ako ay maamo. Hindi po yan pinaghihirapan ng tao. Hindi po yan bunga ng mga effort ng tao. Ito po yung mga pagpapala ng aktibong pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang mga buhay. Ang isang tao ay nagiging mahirap sa espiritu. Ang isang tao ay nagkakaroon ng kakayahang manangis dahil sa kanyang kasalanan. Ang isang tao ay nagkakaroon ng kakayahang maging maamo o aba dahil sa pagkilos ng espiritu sa kanyang buhay. Pag kumilos ang banal na espiritu sa buhay ng isang makasalanan, mare-regenerate siya, mababorn again siya. Dati siyang patay sa kanyang kasalanan at pagsuway. Pag kumilos ang banal na espiritu, mabubuhay siya at mauunawaan niya yung kanyang kalagayan at pagiging miserable sa kanyang kasalanan. Yun yung magiging dahilan. Kaya siya ay mananangis. Dahil naiintindihan niya, mapapahamak ako dahil sa aking kasalanan. At dahil mapapahamak ako sa aking kasalanan, kailangan kong humingi ng tulong. Bakit? Kasi hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Kaya nga ako dukha sa espiritu. Kaya nga ako nananangis dahil sa aking kasalanan. Kasi naiintindihan ko mapapahamak ako. Kung pipilitin kong iligtas ang sarili ko. At dahil na born again na siya, alam niya na ang tanging paraan para hindi siya mapahamak, tumawag siya sa Diyos. At humingi siya ng awa sa Diyos. At makiusap sa Diyos na siya'y iligtas. Kaya sinasabi ko na yung katangian ng pagiging dukha sa espiritu, yung katangian na nahahabag siya sa kanyang sarili dahil sa kanyang kasalanan, nananangis siya, at yung pagiging maamo ay bunga ng espiritu sa buhay ng isang tao, hindi po ng gawa ng tao sa kanyang sarili. Kasi kung hahayaan natin na isang tao sa kanyang sarili, ang isang tao na wala sa Panginoon mayabang. Ang isang tao na wala sa Panginoon self-sufficient. Ang isang tao na wala sa Panginoon conceited. Sinasabi niya sa sarili niya, kaya kong iligtas ang sarili ko kahit wala ang Diyos. Di ba yung iba nga dahil sumobra ang kanilang kayabangan, sinasabi nila, hindi ko kailangan ng kaligtasan dahil walang Diyos. Nakita mo? Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang tao, kaya kong maging dukha sa espiritu. Kaya kong manangis sa aking kasalanan. Kaya kong maging maamo o aba. Hindi. Hindi natin kaya. Kung hindi kikilos ang Diyos sa buhay natin, hindi tayo magiging katulad ng mga nilalarawan ng Panginoong Jesucristo dito po sa Beatitude. Ang pagkilos ng banal na espiritu ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para hindi magtiwala sa sarili natin at para magtiwala tayo sa Diyos. At kasama ng pagtitiwala na Diyos, sa Diyos yung pag-amin natin, o Diyos, hindi ko talaga kaya ito. Hindi ko kayang alisin yung kasalanan ko. Hindi ko kayang iligtas yung sarili ko sa impyerno. Maawa ka sa akin. Ikaw ang magligtas sa akin. Yan ang epekto ng pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang buhay. And only those people who has gone through this kind of spiritual renewal can become meek. Sila lamang po mga tao na kinilos ng banal na espiritu para maging dukha sa espiritu. Makita nilang wala silang kakayahan para iligtas ang sarili na manangis dahil sa kanilang kasalanan at maging maamo o aba. Sila lamang yung papasa sa mga katangian na hinahanap ng Panginoon dito sa Beatitude. Kaya ang susunod na tanong natin, ano ang ibig sabihin ng maging maamo? What does it mean to become meek? Ano ibig sabihin ng pagiging aba? Sabi ng Panginoon, pinagpala silang mga maamo. Sino yung mga maamo? Ano ibig sabihin ng pagiging maamo? Let me suggest 3 answers. Number 1, being meek is not a personality trait. That's number 1. No? Being meek is not a personality trait.
Anong ibig sabihin dyan? Sabi kasi ng iba, yung pagiging maamo ay natural na ugali ng isang tao. Meron daw mga tao ipinanganak na meek. Meron daw mga tao na ipinanganak na maamo. Diba? Gentle. May mga tao ipinanganak na nice people. Mabait talaga. Ano? Yung ba yung tinutukoy ng Panginoong Jesucristo? Sila ba yung mga maamo na pinagpala? Ako po naniniwala hindi. Dahil para po sa mundo na ito, ang ibig sabihin ng pagiging maamo ay pagiging mahina. Ulitin ko ha. Para sa mundo na to, the philosophy of this world, the people of this world, they believe that being meek means being weak. Ibig sabihin, weakling yung mga meek people. Yung mga taong aba, yung mga taong maamo, yung mga taong gentle, ay mga ano yan, weakling yan. No? Mahihinang tao yan. Bakit kamo? Kasi para sa kanilang paniniwala, yung daw taong mga maamo, sila yung mga duwag pagdating sa mga banta ng panganib. Sila yung mga unang tumatakbo palayo. Sila yung unang mga umaatras. Ano? Para sa kanila, yung mga meek, sila yung mga taong hindi kayang magdesisyon sa panahon na may kailangang piliin. Hindi makapagdesisyon sa panahon ng krisis. Sila yung mga tao na, ang tawag ng iba, introvert. No? Sila yung mga tao na ayaw nila yung sumasama sa maraming tao. Gusto nila sila lang mag-isa. So, gusto nila solo lang ang buhay. No? Introvert ang tawag nila doon. Yun daw yung mga meek. Sabi naman ng iba, yung mga meek, sila yung mga taong matatakotin. Ano? Yung hindi nila kaya ipagtanggol yung kanilang sarili. Pag may maaway sa kanila, iiyak na lang sila sa isang sulok. Yun yung mga meek daw, yung mga maamo. O kaya naman, yung mga taong mabait, nice people, ayaw makipagkumpronta, ayaw ng mga argumento. Alam mo yun, pagka meron na nagdidebate, ano na sila, tahimik na sila, o kaya bigla na lang sila nag-e-exit, nawawala na lang sila dun sa eksena, yun daw yung mga taong meek. Kita mo yung interpretation ng mundo sa meek, napaka-negative. For the world, the meek people are those who are weak people. Sa mga psychologists, ang tawag nila sa ganyang klase ng mga pag-uugali, low self-esteem. No, very low self-esteem. No? Anong dahilan ng very low esteem ng mga tao na ito? Kaya siya coward, kaya siya indecisive, kaya siya introvert, kaya siya fearful. Ang sabi ng mga psychologists, kasi weak ang personality development nila. Yan ang psychologist, no? At mga psychiatrist. Sasabihin nila, kasi yung environment niya pangit. Lumaki siya sa isang squatters area, no? Kaya yung personality niya ganyan. No? Kaya mahina siya, kaya meek siya. Sabi naman ng mga ewan ko kung nakarinig na kayo ng ganito, yung mga life coaches, tawag nila sa kanilang sarili, life coaches. Na binabayaran yan, mga professionals din yan. No? Meron silang professional fee pag nag-consult kayo sa kanila. Sasabihin ng mga life coaches, madaling solusyonan yan. Kailangan niya lang umattend sa aking mga seminar. At pag nakumpleto niya yung mga seminar na ito, mawawala na yung kanyang kahinaan. Magkakaroon na siya ng pride sa sarili niya at magkakaroon na siya ng self-esteem and so on and so forth. Palagi ko lahat ng ito mali. Sapagkat nakabase sa maling pagkaintindi ng ano yung sinasabi ng Panginoon na poor in spirit, mourn in their sin, at saka meek. Katulad ng ating napag-usapan sa unang dalawang sermon pagdating sa Beatitudes na ito, ang dinidescribe ng Panginoon dito sa mga pag-uugali na ito ay hindi po yung mga tao na may natural na ganyang klase ng pag-uugali, natural na pagiging mabait, natural na pagiging maiyakin. Yung ba yung tinutukoy ng Panginoon? Yung ba yung pinanganak silang ganyan na? Bahagi na ng kanilang personality yung ganyan. At minsan, kung hindi man bahagi ng personality niya, pwede niyang improve sa sarili niya. Yan, a-attend ka ng mga seminar, a-attend ka ng mga conferences, no, iinom ka ng mga gamot, no, para mawala yung low self-esteem mo. Kulang ka lang sa tulog, kaya bibigyan ka ng melatonin para makatulog ka sa gabi. Pag nakatulog ka ng marami, lalakas na ang loob mo. Yun ba yung tinutukoy ng Panginoon dito? Hindi. Bakit? Kasi una, ang mga tinutukoy ng Panginoon dito ang pag-uugali, spiritual. Hindi po ito physical characteristics. Spiritual characteristics po yan. Ibig sabihin, hindi po sila dinedevelop ng isang tao sa kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng tao.
o methodology ng tao. Halimbawa, kung gusto mo magkaroon ng mga malalaking muscles, ano dapat mong gawin? Magkaroon ka ng strict discipline of exercise. Diba? May mga regime, may mga routine, no? May mga programs na pwede mong gawin. Pwede kang mag-gym kung gusto mong lumaki yung muscles mo. Ano? O kaya naman, kung gusto mong magkaroon ng sharp memory, yung bang mabilis kang mag-compute ng mga numbers and so on and so forth, may mga pamamaraan din po yan para ma-develop mo yung sharp memory na yan. Kailangan ng rigid repetition of information intake. Ano mo yun? Sinasanay mo yung utak mo na mag-memorize ng mga data, numbers, information. Pag nasanay mo yung sarili mo na gano'n, tatalas ang memorya mo. O kaya naman, kung gusto mong bumilis ang pagtakbo mo, anong ginagawa mo? Di maraming training. Kung gusto mong gumaling sa boxing, maraming training kang pagdadaanan. Yun, napoproduce po yun ang ginagawa ng tao sa sarili niya. Muscles, bumilis ang pagtakbo, maging sharp ang memory. Pero yung pagiging poor in spirit, yung pagiging naiiyak ka o tumatangis ka dahil sa iyong kasalanan, at ang pagiging aba, hindi po katulad ng mga itong binanggit ko. Being poor in spirit, na nagiging resulta na umiiyak yung tao dahil naiintindihan niya yung kanyang kasalanan, at dahil sa naiintindihan niya yung kanyang kasalanan, nagiging humble siya, nagiging meek siya, hindi po bunga ng human strategies, lagpas sa kaya ng taong gawin niya sa kanyang sarili. No amount of hard work can make a person meek. Kahit anong seminar ang tapusin mo, kahit anong conference ang atinan mo, kahit anong gamot ang inumin mo, hindi ka magiging meek. Maliban na lamang kung maging born again ka. Maliban na lamang kung iligtas ka ng Diyos, ibigay sa iyo ang kanyang espiritu, saka ka lang magkakaroon ng kakayahan na maging meek. Walang eskwelahan na pwedeng pasukan para matrain ka kung paano magiging meek. Wala pong medisina o seminar na available para maging meek ka. Because being meek according to the Lord is something spiritual. Hindi po natin ginagawa ito sa ating sarili, ginagawa po ito ng Diyos sa atin. Okay? Ang Diyos po ang gumagawa sa itang tao para maging meek, para maging humble, para maging maamo, para maging aba sa harapan ng Panginoon. So that's the first suggestion of the scripture. Second, being meek is a fruit of the Holy Spirit. So this adds and builds up on what we said na hindi ito personality trait because it is a fruit of the Spirit. Para sa Biblia, pinapakilala niya ang mga taong aba o mga maamo na pinagkalooban ng bunga ng Espiritu ng pagiging maamo. Si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, meron po siyang binanggit na listahan ng bunga ng Espiritu. Pakinggan niyo mabuti. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay, inisa-isa na po sa Pablo, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Kita mo? Bunga ng Espiritu ang kaamuan. This is what I mean na ang pagiging dukha sa Espiritu, yung nananangis dahil sa kanyang personal na mga kasalanan at ang pagiging aba o maamo ay mga spiritual characteristics. Bunga ng Espiritu sa buhay ng mga tao na born again. Kaya hindi pwedeng sabihin, itong tao na to napakabait niya talaga. Very meek siya. Hindi. Kasi hindi siya personality trait. It's a spiritual trait. It's a spiritual characteristic. Bigay ng Diyos yan sa mga na-born again. We cannot become meek by discipline or any hard work. Becoming meek is a gift from God. Kaya hindi pwedeng sabihin ng tao, ako meek ako. May mga taong gano'n na, very meek ako, ayoko ng masyadong popularity, ayoko ng masyadong pinapalakpakan ng mga tao, ayoko yan. Ayoko tumatayo sa harapan ng tao. Meek ako eh. Wala pong taong pwede magsabi nun sa kanyang sarili. No? Diyos lamang po ang pwedeng gumawa sa isang tao na maging meek. Sapagkat ito'y bunga ng Espiritu.
Since ito'y bunga ng Espiritu, pwede lang natin ito tanggapin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ngayon ang tanong, kung ito ay tinatanggap lamang natin dahil sa biyaya ng Diyos, ano dapat natin gawin para maging meek tayo? Kung born again na tayo, ha? I'm talking to those who have been born again, mga Christians. Anong dapat natin gawin para maging meek tayo? Kung ito ay biyaya ng Diyos, ipag-pray mo. Diba? Ipag-pray mo. Kung nakikita mo sa sarili mo, hindi ako meek. Ang nakikita ko sa sarili ko, mayabang ako. Oh, kailangan mo ipag-pray na gawin ka ng Panginoon na meek. Na maamo. Diba? Aba, mababa. Natutunan natin sa Biblia na sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin kung ang mga panalangin natin ay ayon sa Kanyang kalooban. Diba? Pinag-aaralan natin yan sa prayer meeting pagka nagde-devotion tayo. Ito yung sabi ng 1 John chapter 5 verse 14 and 15. Pakinggan nyo. At ito ang katiyakang taglay natin sa Kanya. Kung ano man ang hilingin natin ayon sa Kanyang kalooban, pinapakinggan niya tayo. At kung alam nating pinakikinggan niya tayo sa anumang hinihiling natin, nakatitiyak na tayo na tatanggapin natin ang hinihiling natin mula sa Kanya. Kung ang pagiging maamo ay bunga ng Espiritu, dapat tiyak tayo na kalooban ng Diyos na ang mga Kristiyano maging maamo. Ulitin ko ha. Kung ang pagiging maamo ay bunga ng Espiritu sa buhay ng mga na-born again, ibig sabihin kalooban ng Diyos na ang lahat ng Christian maamo or meek. Ngayon ang tanong, bakit may kakilala akong Christian, hindi siya meek? Hindi siya maamo. Meron akong kakilalang Christian, napakayabang. Pero Christian siya. Pwede ba nating husgahan na hindi siya Christian dahil mayabang siya? Pwede mong gawin yan, pero baka nagkakasala ka sa Panginoon. Or, pwede mong bigyan ng benefit of the doubt. Na kaya yung Christian na yon ay hindi maamo. Bakit? Dahil hindi niya hinihingi sa Panginoon na gawin siyang maamo. Di ba? Yun lang naman yun eh. Kung ang pagiging maamo ay kalooban ng Diyos, dapat alam ito ng isang Kristiyano, at kung alam niyang hindi siya maamo o may mga Kristiyanong nagsasabi sa kanya na hindi siya maamo, dapat magpakumbaba siya at manalangin siya sa Panginoon. Sabihin niya sa Panginoon, Panginoon, gawin mo akong maamo. Bakit? Dahil kalooban mo na maging maamo ako. Bakit niya hindi nagiging maamo? Kasi hindi niya hinihingi sa Diyos na gawin siyang maamo. Ito yung sabi ng John chapter 16 verse 24. Hanggang ngayon, hindi pa kayo humihingi ng anuman sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo tatanggap upang ang inyong kagalakan ay maging ganap. So kung Kristiyano ka ngayon, nakikinig ka, pero may nagsasabi sa iyo, hindi ka maamo, mayabang ka nga eh. Magsisi ka, di ba? Magsisi tayo. Kasi ako naniniwala lahat ng mga mananampalataya. Dahil nakikilala natin yung ating kasalanan, alam natin na meron tayong taglay na kayabangan. Kabaligtaran po yun ng kaamuan. At kung alam natin na tayo may taglay na kayabangan, hingin natin sa Panginoon, alisin yung kayabangan, palitan ng kaamuan. Pangatlo, being meek means being in control. Being meek means being in control. Yung pong original na salitang ginamit po dito ng Panginoong Jesucristo para sa salitang meek o maamo, pwede rin po nating i-translate na gentle o mahinahon, no? Banayad. Pwedeng ganun ang translation. It is a character marked by humility. Kaya nga siguro pag binasa niyo ang bagong ang Biblia, paano tinranslate yung salitang maamo? Mapalad silang mga mapagpakumbaba. Nakita niya dyan, sa ang bagong ang Biblia. Hindi ko ginamit yung translation ng ang bagong ang Biblia kasi yung ginamit yung salita ay interpretation, hindi translation. No? Ang tamang translation sa original word ay meek, ay maamo. No? Kaya yun yung pinili ko pong translation. Kasama po nung pagtanggap ng kanyang pagiging mapagpakumbaba o mababa o aba sa harapan ng Panginoon, yung kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya nga siya mapagpakumbaba dahil alam niya na nasa ilalim lamang siya ng kalooban ng Diyos.
At sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Kaya po dapat lahat ng totoong born again, humble. Dapat lahat ng totoong born again, submissive. Dapat ang lahat ng totoong born again, meek. Maamo. A meek person is gentle in his approach to others and willing to endure injury or suffering with patience and without resentment. Alam mo yun, yung kung inaatake ka, kung ang mga tao'y laban sa'yo, hindi ka lumalaban pabalik. Hindi ka gumaganti. Kung ikaw ay nagdudusa, nasasaktan, nagsasuffer, no? Magsasuffer ka patiently, tahimik ka lang. No? Mamaya papaliwanag ko pa kung ano ibig sabihin yan. At kung ikaw ay isang taong meek, hindi kayo magtatanim ng sama ng loob. Ang hirap, no? Ang hirap maging meek. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi po kayang ng isang taong gawin yung sarili niyang meek. Kasi ang hirap. Tingnan mo yung mga dinidescribe ko dito. Gusto niya at kaya niya mag-endure ng suffering. Kahit na siya'y saktan, okay lang sa kanya. Hindi siya lalaban, magiging patient siya, magpapakita siya ng self-control at hindi siya magtatanim ng sama ng loob. Hindi po kayang gawin ng isang normal na tao yun. Pero kayang gawin ng isang born again sapagkat pwede siyang gawin ng Diyos na maamo. Now, the world understands this as weakness. Sa mundo na ito, alam niyo kung anong sikat? Yung aking entitlement. Meron akong rights. Meron akong personal rights bilang isang tao. Meron akong rights sa ilalim ng batas. Meron akong rights bilang citizen ng bansa na ito. Meron akong right bilang empleyado. Meron akong right bilang boss. Meron akong right bilang estudyante. Meron akong right bilang teacher. Lahat may right. Wala lang wrong. Lahat right. Ang tawag po dyan, entitlement. Sa tao sa mundo, ganyan ang gusto nila. I am entitled to this. This is my right. At dahil entitled siya at may right siya, pagka siya ay nilalabanan ng mga tao at pinipilit alisin yung kanyang karapatan, lumalaban siya. Diba? Right ko yan. So kung lalabanan mo, kukuhanin mo yung right ko, pagtatanggol ko ang sarili ko. Ganyan ang mundo. Hindi po sila mananatiling tahimik pagka po sila inaabuso. Lalaban po sila pabalik kapag ginawan sila ng masama. Gaganti sila. Ayaw nila na sila ay nagsasuffer. Bakit? Dahil naniniwala sila na kung ako ay nasa tama at karaputan ko ito, hindi ako dapat nagdudusa. Kung meron mang dapat magdusa yung gumagawa ng masama sa akin. Yan ang mundo. Kaya yung sinasabi ko dito, yung pagiging aba, yung pagiging maamo, ayaw ng mundo yan. Kasi kahinaan para sa mundo yan. Kaduwagan para sa mundo yan. Ang mga tao sa mundo, gusto nila sila ay assertive. Gusto nila boss sila. Gusto nila sila yung sinusunod. Yan ang gusto ng mga tao sa mundo. But in the scripture, yung mga totoong maamo, sila yung mga totoong malakas. Ulitin ko ha. Para sa mundo, yung mga maamo, mahina yan. Weakling yan. Pero sa Biblia, ang mga totoong maamo, sila yung malakas. Papatunayan ko po sa inyo. Kasi ang ibig po sabihin ng pagiging maamo sa Biblia, malakas siya, pero kinokontrol niya yung lakas niya. Yun ang ibig sabihin ng pagiging maamo. Yun ang ibig sabihin ng pagiging gentle. Alam mo yun, meron kang taglay na lakas, pero nakakaya mong kontrolin yung lakas mo para hindi ito mangibabaw, kundi yung iyong kaamuan. Yun ang ibig sabihin natin dito. The perfect example of meekness in the Bible is Jesus Christ. Ang pinaka-perpektong halimbawa ng pagiging maamo ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo sabi niya sa Matthew 11:29, ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at matatagpuan ninyo ang kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sino nagsasalita doon? Si Jesus. Inangkin niya sa sarili niya na siya ay maamo. Ngayon anong ibig sabihin yan? Jesus is the embodiment of strength under control. Jesus is the embodiment of being meek. Yung pagiging maamo. Pagiging gentle. Papakita ko sa inyo ha. Pag pinag-aralan niyo yung New Testament, pinapakita ng Panginoon ang kanyang pagiging gentle pag kailangan maging gentle.
Pinatunayan ng Panginoon na kaya niya maging gentle. At totoong gentle siya. Di ba nung siya hinuli sa hardin ng Getsemani, lumaban ba siya? Inosente siya. Wala siyang kasalanan. Wala siyang nilalabag sa batas ng mga Hudyo. Pero hinuli siya, napakaraming humuli sa kanya. Di ba? Yung dami ng mga sundalo na yon na galing sa templo na humuli sa kanya, isang bagay lang ibig sabihin, sinusundo yung isang kriminal. Pero lumaban ba ang Panginoon? Hindi. Hindi nga niya pinagtanggol yung sarili niya. Nung siya inililitis na, ano yung napatunayan natin nung nililitis siya ni Poncio Pilato, nililitis siya ng mga hari, nililitis siya ng mga pinuno. Di ba? Ang daming mga nagsulputan ng mga nagpapatotoo ng kasinungalingan para madiin siya sa isang krimen na hindi niya namang ginawa. Nakita ba natin ang Panginoon na nagsalita ng masama laban sa kanila? Nakita ba natin ang Panginoon na lumaban sa kanila? Nakita ba natin ang Panginoon na sinabi, meron akong karapatan sa sarili kong abogado para magtanggol sa akin sa paglilitis na ito? Meron ba kayong ganun nabasa sa Bible? Wala. Ang sabi sa Bible, ang Panginoon sa panahon na siya ay kinukundina dahil sa kasalanan hindi niya namang ginawa, wala siyang sinabi kahit isang salita. Nung ang Panginoon ay pinahihirapan, di ba halos magkawarak-warak yung kanyang katawan, hindi na siya makilala. May sinabi ba ang Panginoon na siya ay nagreklamo o lumaban? Wala. Ang sabi sa Biblia, para siyang isang tupang kinakatay na hindi lumalaban. Nung siya'y kinaladkad doon sa bundok ng Golgota, nung siya'y pinapako na doon sa krus ng Kalbaryo, siya ba ay tumanggi? Siya ba ay lumaban? Hindi. Nung nakabayubay na siya sa krus ng Kalbaryo, anong mababasa natin mula sa bibig ng Panginoon? Tungkol doon sa mga nagpako sa kanya sa krus, anong sabi niya? Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila naiintindihan ang kasalanang ginagawa nila. Yun ang ibig sabihin ng pagiging meek sa panahong kailangang maging meek. Pero, kung kailangan ipakita yung lakas, makikita rin natin ng Panginoon, pinapakita niyo yung lakas niya. Di ba ilang beses mababasa niyo sa New Testament, sinasaway ng Panginoon yung mga Pariseo? Anong sabi ng Panginoon? Kayong mga ulupong. Kayo na mga mapagpaimbabaw. You who are hypocrites. Nakikita niyo ang Panginoon, nire-rebuke niya yung kayong mga disciples. Bakit kayo nag-aaway kung sinong pinakadakila? Nakikita mo ang Panginoon, nilinis niya ang templo, hindi lang isang beses. At nung nilinis ang Panginoon yung templo, pinagwawasak niya yung lahat ng mga tindahan doon, pati yung mga tables. At kita ng mga tao, galit ang Panginoong Jesucristo. Nung karoon sila ng personal encounter ni Peter, dahil nagsasalita si Pedro ng laban sa kalooban ng Diyos, anong sabi ni Jesus sa kanya? Satan. At marami pang iba. Ang Panginoon, kung kailangan niyang ipakita ang kanyang kaamuan, pinapakita niya ang kanyang kaamuan. Kung ang Panginoon kailangan niya ipakita na siya'y malakas, pinapakita niya yung kanyang kalakasan. Yun ang ibig sabihin ng pagiging meek. Kaya niyang maging maamo kahit malakas siya. Dahil kaya niyang kontrolin yung kanyang lakas. Again, Kristiyano lang po ang pwedeng maging meek. Dahil ang meekness, according to Jesus, is a fruit of the Spirit. Pangalawa, tingnan natin the gift of the meek. The gift for the meek. Kasi sabi niyan, mapapalad silang mga maamo. Di ba sabi natin, ng mga nakaraang preaching natin, pwede natin translate yung salitang mapalad na masaya sila. Happy are those who are poor in spirit. Happy are those who mourn. Happy are those who are meek. Ano ibig sabihin ng happy are them? Blessed are they. Ang paliwanag natin, kaya sila dapat maging masaya, kaya sila pinagpala sapagkat nalulugod ang Panginoon sa kanila. Bago naging masaya ang isang taong poor in spirit, siyang nananangis sa kanyang kasalanan at siya na maamo, naging masaya muna ang Diyos sa kanya. Sapagkat nalulugod niya ang Diyos. Sumusunod siya sa Diyos. And because of that, God gives them favor. Binibless ng Panginoon ang mga tao na katulad nito. Since becoming meek is the result of the active presence
and work of the Holy Spirit within the person, God is pleased or happy at them. At tinuturo sa atin sa beatitude na ito, hindi po yung ano yung listahan ng mga ugali na dapat taglayin ng isang tao para maging Christian siya. Hindi. Ang tinuturo sa atin sa beatitude, ito yung katangian ng mga totoong Kristiyano. Hindi po yung, kailangan ko palang maging meek para maging Christian ako. Hindi. Ang sinasabi ng Panginoon dyan, sila na mga meek, sila yung mga totoong Christian. Bakit? Dahil ginawa sila ng Diyos na meek. At hindi rin po ito description na anong dapat paghirapan ng isang tao para makapasok sa kaharian ng Diyos. Ay kailangan ko palang maging maamo para makapasok ako sa langit. Magpapakabait ako, no? Magiging matulungin ako, no? Hindi ako magiging mayabang, and so on and so forth. Pero naman talaga mga tao talagang hindi mo makakitaan ng kayabangan sa katawan, di ba? Napaka-humble, napaka-meek. Ibig man sabihin nun, Christian na siya? Ibig man sabihin nun, papasok na siya sa langit? I don't think so. Inilalarawan po sa atin dito, yung mga miyembro na ng kaharian ng Diyos, dahil ligtas na sila sa kanilang pananampalataya kay Kristo. At dahil ligtas na sila, dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, magiging meek na sila. So yung pagiging meek, pagiging poor in spirit, yung mourning because of our personal sin, ginagawa ng Diyos yan sa atin. Hindi natin na-achieve sa sarili natin. We only receive them from God. At dito, ini-enumerate ng Panginoon yung mga blessing para sa kanila. Pinapahayag sa pamamagitan ng beatitude na ito, silang mga mananampalatayang tunay, tatanggap sila ng mga pabor galing sa Diyos. Sila ng mga poor in spirit, anong sabi doon? They will be blessed with the kingdom of heaven. Those who mourn because of their sins, anong blessing? They will be comforted. Aaliwin sila. Dito, those who are meek, ang sabi diyan, they will inherit the earth. Sila ng mga maamo, pagpapalain, tatanggapin nilang mana ang lupa, ang mundo. Ngayon ang tanong, anong ibig sabihin ng Panginoon doon? Pag-aralan natin to, medyo malalim to kasi from the Old Testament, tatalon tayo sa New Testament para makita natin yung connection at yung reality ng promise na ito. So two things yung gusto kong explain dito. Number one, yung pong inherit the earth, mamanahin ang mundo. It is prefigured as the land promised to Israel under the Old Covenant. Ayan medyo malalim to Pero pahintulutan niyo yung paliwanag ko sa inyo. Sa Lumang Tipan, pag pinag-aralan niyo yung bansang Israel, merong ipinangako sa kanila na lupa. Di ba? Ang tawag nga natin doon pag binabasa natin yung Old Testament, promised land. No? At yung promised land po na yon ay ipinangako ng Diyos sa kanila kung sila yung magiging tapat sa Kanya at sa kanilang tipanan, di ba? Darating yung panahon, papasok sila sa pinangakong lupa. Alam niyo yung sinabi ng Panginoon dito na mapalad silang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa, ay hiniram ng Panginoon sa Old Testament. Alam niyo kung saan? Sa Psalm. Psalm 37 verse 11. No? Ang nakasulat dito sa Psalm 37 verse 11 ganito. Ngunit, hindi po ang Panginoon na nagsasalita dyan yung sumulat ng himno, yung salmo. Ang sabi niya, ngunit mamanahin ng maaamo ang lupain at masisihan ng kanilang sarili sa lubos na kasaganaan. Nakita mo, no? Ganun na ganun yung sinabi ng Panginoon doon sa pangatlong beatitude. Mapagpinagpala silang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang mundo. Yan na yan yun. Bakit? Kasi diyan kinuha ng Panginoon yung pangatlong beatitude. At pag pinag-aralan mo itong Psalm 37 sa kanyang historical context, maintindihan nyo na itong pangako na ito ay pangako ng Diyos sa Israel. Sa Israel. Pangako ng Diyos na kung kayo ay magiging tapat sa akin at sa ating tipanan, bibigay ko sa inyo yung lupain. Tawag nga natin doon yung promised land. Sa history, ano yung promised land? Canaan. Diba? Pag pinag-aralan niyo yung story ng Israel, binigay sa kanila yung Canaan. No? Alam natin na yung bayan ng Israel, nagsimula sila saan? Saan nagsimula ang bayan ng Israel? Nagsimula ba sila sa kanilang sariling lupain? Hindi. Nagsimula yung bayan ng Israel sa Egypt. Diba? Natandaan ninyo? Si Joseph, no? Sinama niya yung kanyang buong pamilya, no?
nag-migrate sila mula doon sa kanilang sariling lupain, doon sa lupain ng Goshen sa loob ng Egypt. So pamilya lang po ni Joseph yun. Dumami sila ng dumami. Diba? Dumami sila ng dumami hanggang sa yung pumalit na paraon na takot kasi sobrang dami na ng mga Israelita. Ano sabi ng paraon na hindi nakakakilala kay Jose? Alipinin natin sila para hindi sila mag-aklas laban sa atin. Doon po nagsimula yung kwento ni Moises. Diba? Si Moises yung pinadala ng Diyos para palayain ang Israel mula sa pagiging alipin ng Ehipto. Masundan niyo po yung sinasabi ko ha. Kasi pag hindi nyo nasundan ito, hindi nyo maintindihan itong pinag-uusapan natin na pinamaan ng lupa. Nung pinalaya ng Diyos yung Israel mula sa Egypt, nung nandun na sila sa bundok ng Sinai, nagkaroon sila ng tipanan. Diba binigay ngayon 10 Commandments, Exodus chapter 20. Kasama po dun sa tipanan nila, pinangakuan ng Diyos ang bayan ng Israel. Hindi kayo titigil dito sa paanan ng bundok na Sinai. Pag kayo ay naging tapat sa akin at sa ating tipanan, papapasukin ko kayo sa lupang pangako. Ayun, doon na pumasok yung lupang pangako. At alam natin yung kwento, nakapasok ba lahat sa lupang pangako? Hindi. Because for 40 years, dahil masuwayin sila, pinatay yung mga generation na yun na galing sa Egypt, doon sa desert. Ang nakapasok lang, yung pamilya ni Joshua at ni Caleb. Pero Israel pa rin yun. Nakapasok sila sa lupang ipinangako. Ngayon ang tanong, tinanggap ba ng Israel yung lupang ipinangako sa kanila? Natanggap ng Israel. Pag pinag-aralan niyo yung buhay ni David, no, sa 2 Samuel and so on, makikita ninyo no naging hari na si David ng Israel, patay na si Saul, na-conquer ng buong Israel yung Kanaan. Yung lahat ng ipinangako ng Diyos na magiging parte nila doon sa lupain ng Kanaan, nakuha nila. At yung kingdom under the leadership of David became just one kingdom, the kingdom of Israel. So nung naging tapat sila sa ilalim ng pamumuno ni Haring David, tinupad ng Panginoon yung pinangako sa kanila na angkin nila ang ipinangakong lupa. Doon po hinango yung Psalm 37. No? Doon po hinango yung pangako na para sa mga maaamo ang pagkakaroon ng mana ng lupa. Ngayon ang tanong, paano tinanggap ng bayan ng Israel yung lupang ipinangako? Sabi sa Psalm 37 pa rin verse 3 ganito, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. So ang susi pala ng Old Testament sa panahon ng mga Israelita, kaya tinanggap nila yung ipinangakong lupa sapagkat sila ay nagtiwala sa pangako ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, bibigay niya sa atin, maniwala tayo, magtiwala tayo sa Panginoon sa kanyang pangako. At binigay nga sa kanila. Here's the twist. Here's the twist, pakinggan nyo ha. Totoong tinanggap ng Israel yung ipinangakong lupa. Kaya lang ipinangakong lupa ay isa lamang pong bahagi ng mundo na naging teritoryo ng Israel. Yung kanilang bansa. Yung lupa nila, yun lang ang tinanggap nila. Pero ang church, dito po papasok yung tinuro ng Panginoon dito, hindi lamang po isang piraso ng lupa para maging teritoryo ang ipinapangako ng Diyos sa atin. Ang ipinapangako ng Diyos sa mga maaamo, buong mundo. Buong mundo. Israel received their land territory because they became meek by trusting the Lord. Ang church, meron ding ipinangako sa kanya na pamana, pero hindi lang isang piraso ng lupa sa mundo o teritoryo, kundi yung buong mundo. Oh, that brings us to our second subpoint. It is the renewed earth as inheritance of the church promised by the new covenant. Sa Old Covenant, sa Israel, pinangako, isang piraso ng lupa, naging teritoryo nila. Tinanggap nila dahil nagtiwala sila sa pangako ng Diyos. Naging maamo sila. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, naging masunurin ka, magiging maamo ka. Ganon yung nangyari sa Israel. Ganon din po yung gagawin ng Panginoon sa New Covenant Church. Sa atin, sa lahat ng churches na totoo sa panahon na ito. The earth will not be destroyed. Kasi madalas sa papanood natin sa mga sci-fi na horror, sumasabog yung mundo. Diba? O kaya kung di man sumabog yung mundo, hindi na pwedeng tiran kasi may naging zombie na yung lahat ng tao. Yan ang mga pangkaraniwang pelikula, no, na
mapapanood mo ngayon. Kung hindi sumabog yung mundo dahil tinamaan ng malaking asteroid, o kaya naman tinunaw ng mga nuclear weapon, hindi mo na pwedeng tirahan sapagkat puro zombie na yung mga tao. Hindi po yung tinuturo ng Biblia. Sapagkat tinuturo ng Biblia na ang mundong ito ay hindi mawawasak. Ang mundo na ito ay hindi sasabog. Ang mundo na ito ay hindi mapupuno ng mga zombies. Dahil sa Biblia ay pinangako na ang mundo na ito ay mamanahin ng mga maamo. O di ba sabi, pinagpala silang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang mundo. Yan. Pakinggan nyo mabuti to ha. Nung nilikha po ng Diyos ang mundo, hindi naman po ganito kapangit. Di ba? Wala naman pong krimen sa mundo noon. Wala naman pong rape. Wala namang murder. No? Wala naman pong burglary. No? Wala pong malisya. Walang chismis. Walang kasalanan noon. Dahil sabi doon sa Genesis chapter 1 verse 31, pagkatapos likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, anong sabi niya? Napakabuti ng lahat ng bagay. Ang ibig sabihin ng Diyos dun sa kanyang sinabing very good ang lahat, walang sin. Perfect. Yun yung original na kalagayan ng mundo nung iniligay niya si Adan at si Eva sa ibabaw nito para manirahan. This earth was perfect because it was not disfigured by sin. At kung matatandaan nyo, si Adan at saka si Eva nung nilagay ng Diyos sa hardin, inutusan ng Diyos sa Genesis 1-8, ano sabi niya? Multiply? Doon yung utos na multiply, dominate everything, subdue the world. Ako naniniwala yung ibig sabihin ng Diyos doon, yung original na plano ng Diyos para sa mundo na ito, punuin ng mga tao na manggagaling kay Adan at kay Eva, na walang kasalanan. Ang pinag-uusapan natin, wala pa yung Genesis 3 Genesis 1 and 2 pa lang. So base dun sa Genesis chapter 1 verse 28, kung magpaparami yung mga tao, pupunuin yung mundo. Aangkinin ng mundo. Pamumunuan ng buong mundo. Yun ang plano ng Diyos. Kaya lang nagkaroon ng Genesis 3. Ano yung nangyari sa Genesis 3? Nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan. At dahil nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan, nagkaroon ng kasalanan, pati yung mundo, pumangit yung mundo. Ano ibig sabihin ng pumangit ang mundo? Namamatay na ang mga tao. At yung mundo na to, nagkaroon ng pollution, ba? Nagkaroon ng pumangit, no? Hindi na to katulad ng original na design ng Panginoon. Nag-deteriorate ang mundo. At ang sabi sa Biblia, hindi naman yan ang permanenteng kalagayan ng mundo. Darating ang panahon na itong mundo na to, ibabalik ng Diyos sa dati. O pakinggan yung sinabi ni Apostle Paul. Romans chapter 8 verse 20-23. Maraming verse to. Pagtiyagaan natin. Sabi dito ng Apostle Pablo, Romans 8:20-22, sapagkat ang sangnilikha, itong mundo na ito, ay nasakop ng kabiguan, hindi dahil sa kanyang kagustuhan, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya, sa pag-asa na ang sangnilikha ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa pagkabulok at tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang ngayon, ang buong sangnilikha ay dumaraing at naghihirap sa tindi ng kirot tulad ng babaeng nanganganak. So, dinescribe ni Apostle Paul, yun daw pong mundo, parang babaeng nanganganak na, alam mo yun, yung humihilab yung tiyan niya, sobrang sakit. Bakit kumikirot? Ano yung kumikirot? Ano yung sakit? Sapagkat hindi niya gusto yung nangyayari sa kanya. Dahil ang mundo na ito'y pumangit sa epekto ng kasalanan ni Adan tsaka ni Eva. Pero sabi rin dito, darating ang panahon na mapapalaya mula sa pagkaalipin ng pagkabulok ang mundo. Ano ibig sabihin nun? Darating pala ang panahon na ibabalik ng Diyos ang mundo na ito sa kanyang original na design nung hindi pa pumapasok ang kasalanan. Tatanggalin ng Diyos ang kasalanan sa mundo na ito at ang mundo na ito babalik sa kanyang dating kaluwalhatian. Sundan niyo yung sinasabi ko. Very deep ito, eschatological ito. No? Pero sinabi yan. Papalad ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang mundo. Yun po yung sinasabi ng Panginoon na mamanahin nila ang mundo. Etong mundo na to. Sabi ng iba, hindi, pagka namatay ang isang Kristiyano, dumating na si Jesus,
lahat tayo pupunta na sa langit, wala nang matitira sa mundo. Mali po yung turo na yun. Bakit sinabi ng Panginoon na mamanahin natin ng buong mundo kung hindi tayo titira sa ibabaw ng mundo? Why is this world longing for restoration? Sabi ni Apostle Paul. Sapagkat ang mundo na ito ang ipamamana ng Diyos sa church para tirhan niya sa eternity. Ulitin ko ha, pakinggan niyo mabuti. Itong earth na ito mismo ang ipamamana ng Diyos sa church, sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo, para tirahan nila for all eternity. Kaya lang, hindi na siya katulad ng dating mundo, itong mundo na to. Babaguhin siya ng Diyos. Ang tawag sa Biblia, sa bagong langit at sa bagong lupa, yung bagong nilikha. Pakinggan niyo yung sinabi dun sa Revelation 21 verses 1 to 4. This is very overwhelming for me. Hindi ko minsan maiwasan lumuha pag nababasa ko ito. Revelation 21 verses 1 to 4. Pagkatapos, nakakita ako ng bagong langit at bagong lupa. Sapagkat lumipas na ang unang langit at ang unang lupa, tinutukoy itong mundo na ito, na puno ng kasalanan, na napakapangit dahil sa kasalanan. At wala na ang dagat. Nakita ko ring bumababa mula sa langit, galing sa Diyos, ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Yun din po yung tinutukoy na bagong langit at bagong lupa. Inihandang tulad ng isang babaeng ikakasal na inayusan para sa kanyang asawa. At mula sa trono, isang malakas na tinig ang aking narinig, masdan ninyo ang tahanan ng Diyos ay kasama na ng mga tao. Maninirahan siya sa kanila bilang Diyos nila. Naalala niyo sa Genesis chapter 3? Sabi doon, bumababa ang Diyos sa hardin at lumalakad sa ilalim ng lilim ng mga punong kahoy. Yun yung tinutukoy dyan. Masdan ninyo ang tahanan ng Diyos ay kasama na ng mga tao. Maninirahan siya sa kanila bilang Diyos nila. Ibig sabihin, makakasama natin ang Diyos sa ibabaw ng mundo. Sa bagong langit at sa bagong lupa. Sila ay magiging bayan niya at ang Diyos mismo ay makakasama nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi magkakaroon ng pagluluksa at pagtangis, at kahit kirot ay di na rin mararanasan sapagkat lumipas na ang mga unang bagay. Di ba? Overwhelming. Yung pala yung tinutukoy ng Panginoon, mamanahin nila ang lupa. Hindi itong mundo na ito na puno ng corruption, murder, rape, burglary, namamayani yung kasamaan. Hindi. Bagong langit at bagong lupa. This earth will return to its former glory pag bumalik ang Panginoon. Sa huli niyang pagparito, babaguhin niya ang mundo. Paano babaguhin ang mundo? Tatanggalin ang kasalanan. Pag tinanggal ang kasalanan, it will become glorious again. This earth will be the eternal home of the people of God who are, according to this third beatitude, meek. Sila na mga totoong born again, sila na mga totoong maamo, mamanahin nila ang mundo. Kaya hindi tayo dapat nasasatisfy sa mga temporary blessing. Totoong blessing pa rin sa Panginoon. Yung yaman mo, yung kotse mo, maganda mong bahay. Blessing ng Panginoon sa iyo yan, pero temporary yan. Bakit? Kasi ang pamamana sa atin ng Panginoon yung renewed earth. Yung earth na wala ng kasalanan. Yung earth na wala ng kamatayan. Yung earth na wala ng pagluha. Yung earth na wala ng kirot. Wala ng corruption. At yung earth na kung saan lalakad ang Diyos, lalakad ang Panginoong Jesucristo muli sa ibabaw ng mundo. At yun yung mundo na mamanahin ng mga taong maamo. Ngayon ang tanong ko, are you meek? Ikaw ba isang taong maamo? Sang-ayon sa pinag-aralan natin, ha? Ang sagot dyan, kung ikay mananampalatayang tunay, dapat maamo ka. At kung ikay totoong maamo, at dahil ikay kasama sa totoong taong pinili ng Diyos, mamanahin mo ang bagong langit at bagong lupa. Ba? Glory to God. Glory to God. Kaya, sabi ni Apostol Pablo, kung magdurusa man tayo sa mundo na ito, kung naghihirap man tayo dito, kung api tayo dito, mahirap tayo, wala tayong
karangalan sa mundo na to, okay lang. Sapagkat ang naghihintay sa atin ay walang hanggang kaluwalhatian. Yun yung ibig sabihin ni Apostol Pablo. Kaya kung hindi ka pa Christian, pag dumating ang Panginoon, hindi kasama dun sa magmamana ng bagong langit at bagong lupa. Pag dumating ang Panginoon, itatapon ka sa dapat mong kalagyan, dun sa impyerno. Malayo sa bagong langit at sa bagong lupa. Pero totoong lugar, sapagkat totoong mararanasan mo ang walang hanggang poot ng Diyos. Pero kung magiging mananampalataya ka, gagawin kanyang maamo. At kasama sa pagiging maamo mo dahil nasa iyo ang banal na Espiritu, mamanahin mo ang bagong langit at bagong lupa. Kaya kung di ka pa Christian, isipin mo mabuti yung kalagayan mo sa Panginoon. Totoo itong mga salita na ito. Bakit? Dahil sinabi ng Diyos. Aming Ama, maraming salamat sa aming pong pinag-aralan. This is a very sublime topic. Na-excite ako pag pinag-aaralan ko itong mga ganitong klase ng teaching. Kulang ang oras. Pero salamat po sapagkat nakikita ko na hindi po pwedeng lagpasan yung ganitong mga klase ng turo. This is the complete message of the gospel. Kung hindi namin ito alam, kung hindi namin ito tuturo, kung hindi namin ito ipangangaral, hindi magiging buo yung aming pagkaintindi sa Ebanghelyo. Kasi kasama pala sa pangako ng Ebanghelyo, pag bumalik ka, tatanggalin mo yung kasalanan sa mundo na ito at palalayain mo yung mundo sa kanyang pagiging alipin sa kabulukan. At siya ay magiging bagong langit at bagong lupa na magiging mana ng mga taong maamo. Ibig sabihin, mamanahin pala ng church itong mundo. Ito pala ay nilaan mo talaga para sa amin. Katulad ng design mo nung nilikha mo si Adan at si Eva. Na-disrupt lamang ito ng kasalanan, pero darating ang panahon, yun mismong kasalanan na tila sumira sa maganda mong plano, aalisin mo. At ibabalik mo ang mundo sa kanyang dapat na maging kalagayan. A glorious, wonderful, sin-free new heaven and new earth. At mag-i-enjoy ang lahat ng mananampalataya ng Diyos na poor in spirit. Sila na mga umiiyak dahil sa kanilang kasalanan at sila na mga maamo dahil mamanahin nila ito. Magpasawalang hanggan. Kaya sana yung di mga Christian dito, Panginoon, na maawa po kayo sa kanila. Gusto po namin silang makasama sa bagong langit at bagong lupa na ipamamana mo sa amin. Ibig sabihin, amin na ito eh. Hindi mawawasak tong mundo na ito. So gusto po namin na makita nila na may pag-asa ang mga totoong born again. Sapagkat itong mundo na ito, babaguhin mo at ibibigay mo sa amin. At paninirahan namin ito habang panahon. Kung saan, makikita at makakasama namin kayo sapagkat sinabi sa Revelation 21, mananahan ka ulit sa ibabaw ng mundo, lalakad ka ulit sa ibabaw ng lupa. At makakasama ka namin. Magpasawalang hanggan. How glorious these truths are. At sana wag niyong alisin sa amin ng palagi ang pamamangha sa mga katotohanan na ito. Na siyang hahamon sa amin para magpatuloy at lumakas pa sa aming paglaban sa kasalanan at sa lahat ng uri ng kasamaan na laban sa kaharian ng Diyos sa ibabaw ng mundo na ito. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin yung ating last hymn.